appointment with the San Bartolome's mayor was a success. Maipapatayo itong beach resort at nagustuhan itong landscaping ni Cindy, pati nila ng proposed location ng mga cottage niya. It was her biggest and most expensive project yet. Ipagpapaliban na sana niyang pagpapatingin pero minabuting gawin na rin sa araw na iyon. Hindi nagkamali si Tiyang Carmen dahil kinumpirma ng doktor ang hinala nito. She was 4 weeks pregnant. When she and Gabriel first made love, sa mismong araw na muntik na siya mapahamak sa mga kamay ni Grayson, she must be fertile. From the doctor's clinic, she was driving to Gabriel's office. Sabado at walang pasok pero inaantok pa siya kanina nang maramdamang bumangon si Gabriel. Her arm reached for him, feeling his warmth. Her hand moved down to the apex of his thighs. Madaling pa sa labas. Gabriel groaned. Pinigil ang kamay niya. Don't do that, sweetheart. Kailangan abutan ko ang pagbaba ng mga isda sa playa. Then he planted a soft kiss on her lips. With eyes she could hardly open. She tried to capture her lips. Gabriel chuckled. She moaned and she reached for his pillow and borrowed her face on its softness and inhaled Gabriel's scent, and loving it. Wika niya mula sa pagkakasubsob ng una nito. Sorry, I can't make coffee. I'm so sleepy. Again, that lazy chuckle she was getting used to. Go back to sleep. He planted a soft kiss on her ear. Ako na ang bahala sa ibaba. Mula sa playa, tutuloy ako sa opisina. It's Saturday. Magpapa-accounting ako, Cindy. Tuloy na rin sa auditing. I have to be there today with Solly and... Lumalayo ang tinig nito at di niya narinig pa ang iba pang sinasabi. Marahil ay palabas na ito patungo sa banyo. Iniligay ni Cindy sa inaantok niyang liwa na kapag nagkapera sila, uunahin niyang magparigay ng banyo sa silid nila. And then there was the African daisy on his pillow when she woke up. Gabriel was so sweet and loving. Ano pa ba maaari niyang halingin? She thought of her parents and grinned. Ano kaya ang sasabihin ng mga ito sa sandaling malamang magkakaapo na mga ito? Victor and Melinda would be thrilled. Naunahan pa niya si Joshua. Nang maisip ang mga magulang ay sa kanya natantong 1 buwan na halos mula nang huli silang magkita. Ipinasya niyang yayain si Gabriel na magtungo sa San Ignacio pagkagaling ng opisina upang dalaway ng mga magulang at nang maibalita na rin niya na magkakapo na mga ito. Her heart was overflowing with happiness. Lahat iyon ay utang niya sa ama. Ipinangako niya sa sariling kung ano man ang lihim na pagkatao niya, ibabaonan niya sa limot. Perhaps she would even try showing her Aunt Joanna some affection. Hindi marahil ganoon kadaling magsimula, pero titiyakin niyang gagawin niya iyon. Gabriel was not expecting her. Hindi niya tinawag ang magpapatingin siya pagkatapos ang appointment niya sa kabilang bayan. 2 sorpresa ang ibibigay niya rito. Biglang nagpreno ang isip niya. Natitiyak niyang ikatutuwa ba ni Gabriel ang panibago at pinakamalaking project na nakuha niya. Pero ikatutuwa rin ba nito na nagdadalang tao siya? Hindi siya nakatitiyak kung gusto nito magkaanak sila sa napakaagang panahon ng pagsasama nila. I must think positively, she thought. She pulled her pickup to the building's parking space. She killed the engine and went out of her vehicle when she noticed a familiar car parked next to Gabriel's truck. It was Sophia's car. Nasa loob ng opisina si Sophia? Sa araw na walang pasok. Nagsinungaling na ba si Gabriel na sabihin kasama nito si Solly para mag-audit? Na makikipagtagpo lang pala ito kay Sophia. At mas lihim nga namang tagpuan ng opisina kaysa sa labas. Makikilala mga ito malibang sa Batangas o sa Maynila mga ito magkita. God, she did not want to entertain those horrible thoughts. She shook her head. Sunod-sunod ang kabang umaahon sa dibdib ni Cindy. Hindi niya mataya kung tutuloy ba siya sa loob. Subalit hindi niya gustong dayain ang sarili at mga pasadilim. Gusto niyang malaman kung ano talagang namamagitan sa kapatid at sa asawa. She went out of her vehicle. Bahagya lang sinilapan ang kotse ni Sophia habang lumakad patungo sa main door. She took a deep breath, then turned the knob. Bukas iyon. She slowly pushed the door open. Dapat makikita na siya ng mga ito dahil sa dami na nakapalibot sa silid ni Gabriel. Pumasok siya sa reception, prayed that Solly was there behind her desk. Pero walang Soling nakaupo sa likod ng mesa nito. Trembling, itinuon niya ang paningin sa opisina ni Gabriel. She could not find him beside his table at lalong hindi niya matanaw si Sophia. Halos bumingi sa kanya ang tibok ng puso niya sa matinding kaba. Humakbang siya malapit sa salaming partisyon na nakapili din sa silid at sa reception. At doon sa leatherette bench ay nakita niyang nakahiga si Sophia. Natatakpan ang mukha ng katawan ni Gabriel dahil nakaupo ito sa gilid ng bench at nakatunghay kay Sophia. Oh God! She sobbed. Bagaman hindi siya maririnig ng dalawa ay tinakpan niya ang bibig niya. She stood there. Shock and pain were twisting her insides.
Gusto niyang tumakbo palabas subalit pinigil niya ang sarili. Kailangan tapusin niyang lahat ngayon ano man ang kahihinatnan. Humakbang siya patungo sa pinto at pinihit ang doorknob sa nanginginig na kamay. Hustong bumukas ang pinto, lumingon si Gabriel at si Sofia ay nagmulat ng mga mata. Halos mamala ng kulay ang mukha. Cindy! Usal ni Gabriel at akmang tatayo, subalit pinigil niya. Don't bother to stand, Gabriel. Mahina subalit maring sabi niya na ikinasalubong ng mga kilay nito. Nagpupuyos ang tinging itinoon niya sa dalawa. Sunod-sunod ang paghingang ginawa ni Sofia kung ang pagbabasin ay ang pagtaas-baba ng dibdib nito. The reason of course must be guilt and shame. I may be a lot of things, Gabriel, she said. Tears of anger and hurt like she never felt before flowed freely down to her cheeks. I might have grown up doing one scandal from another, from one boyfriend to another, at binigyan ko ang mga magulang ko ng maraming dahilan para pagsisiyan nilang pagkakaampon sa akin. Ampon? Bulalas ni Gabriel sa kasabay ni Sofia. Her sister tried to raise herself from the bench, but Gabriel stopped her. Nag-aalangang pinaglipat-lipat ang mga mata sa kanilang magkapatid at hindi matiyak ang gagawin. Sweetheart, don't sweetheart me, she hissed. Ibinalik niya ang tingin sa kapatid. Matagal ko nang alam na ampun ako, Sofia, she said bitterly, uncaring the shock on her sister's face. Since I was 14. She choked a sob and took a deep breath. You are wrong, Cindy. Ani Sofia na tila naghahabol ng hininga. She ignored her sister and her eyes moved to Gabriel. Dahilan yon upang suhulan ka nilang pakasalan ako, Gabriel, she said painfully. Pero minsan man sa rebellion ko, sa masamang kaisipan mo tungkol sa akin. Ibinalik niya ang paningin sa kapatid. Ay hindi sumagi sa isip ko na pumatol sa isang may asawa. Tumayo si Gabriel. Cindy, please. Ang tangka nitong paglapit ay pinigil niya sa pamamagitan ng pag-atras. Halos hindi na niya ito makita pa sa hilam ng mga luha niya. Don't come near me, she cried. And to think you said you cannot stand infidelity? What a hypocrite you are. I hate you, Gabriel. I hate you both for doing this to me. She gazed down at Sophia's pale face. You should have stopped our parents from marrying me off to Gabriel. You should have talked to me. I wouldn't hurt you for the world. Nakanda ako makipaghiwalay kay Gabriel kung hililing nyo lang. Even if it would kill me now. Pero ang lihim na pagtatagpong tulad nito? She shook her head in disgust, pain, and hatred. Cindy, please, don't. Bastard! She hissed painfully as again Gabriel tried to reach her. Mabilis siyang tumalikod at tumabas ng opisina. Diretso siya sa pick-up niya. Sa loob ng ilang sandali ay sinikap niyang kalmahin ang sarili. Tuloy-tuloy sa pag-agos sa mga luha niya sa matinding galit at sama ng loob sa asawa at matinding hinanakit sa kapatid. Kung ibang babaeng diratan niya at hihingi ng tawad si Gabriel, baka mapatawad pa niya. Pero hindi sa kapatid niya. The pain in her heart intensified that she wanted to die at that moment. Binuhay niya ang makina ng sasakyan at ilabas sa parking lot sa paraang umiingit ang mga gulong. She was driving aimlessly. Halos hindi niya makita ang daan sa pagitan ng mga luha. Ang kapatid niyang sa buong buhay nila hindi nagtangkang gumawa ng kahit maliit na bagay na maaaring ikagalit ng mga magulang nila. Sofia, who had never stepped beyond what was right and moral. Pero eto't nakikipagtagpo sa asawa niya? Oh God! Thinking about Gabriel with her sister was killing her. Her appointment with it was like a knife twisting her insides. She must talk to someone or she would go crazy. Pero sino? Her best friend Helena, who was now a lawyer, was in Manila with her practice. Na hindi dito lang lamang nagpakasal siya kay Gabriel. And Andre's family had migrated to the States a long time ago. Nariyan sa tiyang Carmen. Mabilis siyang umiling. Pamangkin nito si Gabriel at tiyak na magiging bias ang opinyon nito. Then she realized, shocked, that there was no one else whom she trusted enough to broadcast her private life. Her status as betrayed wife. O kung sakali man ay gusto ba niyang ipaalam na ang mismong kapatid niya at si Gabriel ay... She shook her head. Tuloy-tuloy siya sa walang direksyong pagmamaneho na makarinig ng busina mula sa likuran niya. Hindi niya tinangkan tumingin sa rearview mirror o palang almen kung sinong bumubusina. Nang mula sa likuran niya ay tumapat sa kanyang sasakyan. Nang lingunin niya ay si Grayson ang naroroong driver. Umaagapay sa pagmamaneho niya. Cindy, slow down! He shouted. I want to talk to you, please. Ang galit niya ay nabaling dito. Fury in her eyes. Kinabig niyang manibela patungo sa sasakyan nito. Nanlaki ang mga mata ni Grayson sa sindak na mahinuha ang gagawin niya. Nagtagis ang bakal sa bakal at sumadsad sa kabilang lane ang sasakyan ni Grayson.
Then she swerved her pickup back to the road savagely. Subalit nawalan siya ng kontrol ng sasakyan niya at kumabig iyon ng tuloy-tuloy patungo sa kabilang gilid ng daan, pababa sa dalistis. Huli na para matanto niyang hindi lang siya mapapahamak, kundi pati na ang binhing pumipintig sa sinapupunan niya. Nagpapanik na tinapakan ni Cindy ang mariin ng preno niya, kasabay ng pagdidilim ng palingin niya. Nagkakamali na siya. Yun ang naulinigan ni Cindy habang unti-unti siya nagmumulat ng mga mata. Mukha ni Gabriel ang una niyang nabukaran. He was sitting beside her hospital bed. Ang kamay niya nakakulong sa kamay nito. He looked haggard and twice as much older than his 32 years. Ang pagbabalik ng mga pangyayari sa isip niya ay sapat upang marahas niyang hilahin ang kamay mula rito. She saw hurt in his eyes, but she didn't care. She was hurting more. Cindy, iha. It was Melinda who came near her bed. Nahilam sa mga luha ang mga mata. Sa paanan ng kama niya ay ang ama na sawari tumanda ng maraming taon. Ito man ay humakbang papalapit. At naroon din si Tita Joanna niya. Ang tanging wala ay sa Sofia na hindi na niya pinagtatakan. Nang biglay may sumagi sa isip niya. Agad niyang dinama ang tiyan. I am pregnant, she croaked. The doctor said I was 4 weeks pregnant. Did I lose my baby? She asked as tears started to fall. Her beautiful face was filled with agony. Gabriel groaned as if he too was in extreme pain and held her hand again. She did not withdraw it this time. Wala siyang lakas sa labanan na mahigpit itong pagkakahawak sa kamay niya. Then her eyes went to her mother. Hindi malubha naging pinsala mo, iha. Bukod pa sa na-release ng airbag sa tamang sandali, tinak na doktor na likas ang dinadala mo. Ani Melinda sa gumagal-gal na tinig. Labis mo kaming natakot, anak. Mabuti na lamang at ang dalisdis ay hindi matarik. It was her father in an agonized and worried tone. Pagkarinig na ligtas ang dinadala niya, nakahinga ng maluwag si Cindy. Hindi niya gustong ipaalam sa mga magulang ang natuklasan niya. Hindi niya gustong masira sa paningin ng mga ito si Sofia. Sofia who had never done a single mischief in her life. How ironic, she thought bitterly. Lumapit si Victor, kumistap ang mga mata. Natitiyak na Cindy sa mga luha iyon na pinipigil nito. He bent and planted a kiss on her forehead. Then her father forced a smile that did not reach his eyes. Don't you dare scare me like that again, Cindy. Victor took a deep breath and gently touched her stomach. Ipagpapasalamat nating lahat na parehong walang malubhang nangyari sa inyo na dinadala mo. Yeah. Sinikap niyang wag lumabas ang sarcasm sa tinig niya. And I believe that you would, Daddy. Give me back my inheritance. Wouldn't you now? Hindi nawawala ang mana mo, iha. Naroon lamang iyon. Sinabi ko lamang sa iyon upang... I don't want my inheritance, Daddy, she said firmly, defiantly. Put it in trust. Para saan ako sa takdang panahon? She touched her stomach tenderly and her features softened for a while. Pagkuway nilingon niya si Gabriel. Muling bumalik ang pagkasuklam sa mukha niya. I want an annulment. Her voice was soft, but there was a hint of determination underneath. Gabriel groaned and closed his eyes painfully. Tumayo ito at huminga ng malalim. Tinungo ang bintanang salamin. Ang mga kamay nito ay pinaloob sa mga bulsa ng pantalong maong. Humakbang si Joanna palapit. Leave us, Victor, Melinda. Utos ito at mabiling sinunod ang mag-asawa. Hindi ko alam kung anong pag-uusapan natin. Hindi ko gustong marinig, she said peevishly. And I know your secret. You don't have to tell me. I know you don't like me, Cindy, Joanna said with a sigh. Nilingon ito ang paglabas ng kapatid at hipag. Hindi ko nga lang matiyak kung kailan magsisimula. You used to love me when you were a kid. Nang hindi siya sumagot ay muli ito nagbuntong hininga at tinagod siya ng tingin. Isinapanganib mong buhay mo at ang dinadala mo, Cindy. Mahinahong sabi nito. Walang paninisi sa tinig. Sana'y pinakinggan mo ang tangkang paliwanag ni Gabriel. Sinulyapan nito ang asawa niya nakatitig sa kanya. Puro ng pag-aalala ang mga mata. Ano ang alam nila sa nangyari? She asked her husband. Tiredness and anger evident in her voice. Ang dahilan kung bakit bigla ka na lang sa upanis ng opisina ng asawa mo. Sagot ni Joanna bago pa makapagsalita si Gabriel. You jumped into the wrong conclusion. Cindy? Nagkakamali ka na hinala sa amin ni Sofia, sweetheart. Humakbang ito palapit sa kanya. Don't call me that, she hissed. Ano bang dapat kong paniwalaan ngayong bago pa man tayo ikasal? Alam ko nang malapit na kayo sa isa't isa ni Sofia, na alam kong nililihim niya ang relasyon ninyo. Knowing my sister, she is snowy white. Hindi gagawa ng bagay na maaaring kasama ng loob ni na daddy at mommy, she said with sarcasm.
And when Gabrielle opened her mouth, agad niyang dinugtungan ng sinabi. Isinakripisyo mong pagtingin mo kay Sofia dahil lang sa mga lupang ibinilig sa ni Daddy. Why, Gabrielle? Sofia is worth many times as much as a few parcels of land. Calm down, Cindy, ani Joanna. Baka makasama sa dinadala mo. Your accident was enough to cause damage. Magpasalamat tayo, di ka nakunan. Napilitan siyang ikalma ang sarili. May ilang beses siyang humugot ng hininga at hinaplos-saplos ang tiyan. I love Sofia, Cindy. Tama ka. Oh God, I don't want to hear it. She choked a sob and closed her eyes tightly. Sumungo sa magkabilang sulok ang mga butil ng luha. Lumapit sa kanya si Gabriel at yumuko at tinawakan siya sa mukha at tinikit ang noo sa noon niya. Hindi niya mapigilan ng pagkikpi. God, she loved him so much that it hurts. Kung ipinaglaban kanya kay Daddy, hindi mangyayari to. But she wouldn't do that. Takot siyang kontrahin si Daddy. Why? For heaven's sake, I don't know. Siguro takot siyang maakusahan katulad ko. Now she is worried. Kung sana'y magsaalis sa mga tao at iwan siya. Hush, sweetheart, and listen, Gabriel said softly. Mula pa ng mga bata pa kayo, ibang pagtingin iniuukol ko kay Sofia. There was about her that softens my heart. Now I know why. She is my half-sister. Her eyes snapped open. What? Hindi kayo kambal ni Sofia, Cindy, ani Joanna. Matagal ko nang alam yon. Halos hindi lumabas sa bibig niya ang tinig. Marahil, pero hindi dahil sa dahilang taglay mo sa isip mo. Si Sofia ang ampon ng mga magulang mo. She is even older than you by more than a year. Perhaps a trick of gin made you look alike when you were both young. Kaya hindi mahirap palabasing kambal kayo ni Sofia, lalo't hindi agad na nag-aral dahil sa malimit na pagkakasakit nung araw. Sino ang mga magulang ni Sofia? Her fingers curled around Gabriel's tightly. Anak ko si Sofia, sa tatang ni Gabriel, Cindy. Pahayag ni Joanna. Kaya hindi katakatakang ng mga bata pa kayo, halos hawig kayong dalawa. Pamangkin ni Victor sa Sofia. But, she couldn't find the right words to say. Her eyes flew to Gabriel, who had not given her a clue of his emotions for this revelation, except that they had been worried about her because of the accident. Joanna smiled without humor. Dahil sa mali mong akalang ampun ka, natitiyak ko nang iniisip mong ako ang iyong ina. Yun ang dahilan kung bakit nararamdaman ko parating mas gustong iparating mo sa akin ang pagre-rebelde mo. Tumango sa Cindy ng wala sa loob. Tila gustong umikot ng isip niya sa kalituhan. Joanna sighed her understanding. Una kami magkasintahan ni Ellie, Elpidio, at dahil magkaibigan kaming matalik ni Marie, lagi kami magkakasamang tatlo. Little did I know that my best friend had fallen in love with my boyfriend. Her eyes went up to Gabriel. Ikinulong nito ang kamay niya sa mga kamay nito. Ano man ang paliwanag na marinig niya mula sa tiyahin, hindi na mahalaga. Walang relasyon sina Gabriel at Sofia maliban sa pagiging magkapatid. Parang tubig na bumuho sa dibdib ni Cindy ang sinabi ng tiyahin at pinalis lahat ang sama ng loob niya sa asawa at sa kapatid. It was on her blood and she was very poor. Kung naagapan ng gamot ay baka naligtasan siya. May sakit si Marie. Nagmakaawa siyang ipabaya ko sa kanya si Ellie. Joanna bit her lip at inaalala na karaan. Mahal ko siya, Joanna. Mahal na mahal. Alam kong mahal dahil magkasintahan tayo. Ipaubaya mo siya sa akin, parang awa mo na. Manghang napatitig sa humihikbing kaibigan si Joanna. Paano ko gagawin yun, Marie? Nagmamahalan kami ni Ellie. Gumawa ka ng paraan, please. Bago man lang ako mamatay, gusto ko maranasang mahalin. O alam kong mahal na mahal mo ako pero kailangan ko si Ellie. Iniibig ko siya, Joanna. Paano kanya mamahalin gayong ako ang mahal niya? Kami magkasintahan. Paano mong nahihiling sa akin ang bagay na yan? Umiiyak na rin siya. She was torn between pity and love for Marie, who had been like a sister to her. At ang sakit na nararamdamang isipin pa lamang na ipauubay niya ang kasintahan dito. Pero totoong sinabi nito, nag-iisa na lamang ito at ang kinabubuhay at pinag-aaral ay ang pamamakyaw ng isda sa playa. And as a friend, Marie had never been selfish. All their lives, she was always there for Joanna. Nang mamatay ang mga magulang nila at nang umalis ang Kuya Victor niya, at may mga bagay na handa isakripisyo si Marie kumpara lang sa kanya. Mahal din ako ni Ellie, Joanna. Tulad ng pagmamahal mo sa akin. Mula roon hindi na mahirap tawirin ang isa pang klase ng pagmamahal. Susugal ako, please. At papaano ako? She sobbed. Marie took a deep breath. Pinahid na mga kamay ang mga luha. Dagyo ko ng ulo at muling humikbi. Napapa sa isang mali sa sandaling, wala na ako.
Paano mo napapahig ang tatang ni Gabriel sa gusto mong mangyari, Marie? She asked, dumbfounded. May pakiramdam sa Cindy na may lalabas sa dugo mula sa labi ng tiyahin sa pagkakahagat nito. Hindi ko alam kung paano ko nahikayat si Ellie. He was so angry. Gamit daw ba siya na pinahihiram? Inasahan ko na yon, but I also love Marie. When Kuya Victor went to the States and had gotten himself so busy with your grandparents' company, si Marie ang karami ko sa lahat, lalo pa nang mamatay ang inay namin. And the thought that she was dying was breaking my heart. At naniniwala kung muli kami magkakasama ni Ellie sa sandaling mawala na siya. Hindi ko gustong aminin sa sarili niyang papayag ko si Ellie dahil sa galit niya sa akin. Tinanam ko sa isip kong kahit papaano, mahalaga rin sa kanya si Marie dahil naging malapit naman kaming tatlo sa isa't isa. We were inseparable. Yun ang tawag ng lahat sa amin. O di kaya ay udyok na rin ng awa kaya napapayag ko si Ellie. Hindi ko alam kung alin sa mga yun ang dahilan. I pointed it out to him that we were making Marie happy. Na magkakasama rin naman kami sa sandaling hindi nito napigilan ng umiyak. But Joanna had always been composed. Agad nitong inayos ang sarili. Pinahiran ng hawak na panyo ang mga luha. The day I married, I left town. Pinakausapan ko si Kuya Victor na ipadala ako sa Maynila upang doon kumuha ng master's degree. Bagaman nagbabalitaan at nagsusuratan kami ni Marie sa isa't isa, I stayed there for years until she died. Natagalan ni Marie ang sakit niya sa tulong na rin ni Ellie. O marahil pilit niyang nilalabanan para kay Ellie. I knew she loved him so much. Kung konsolasyon na matatawag iyon para sa akin, para sa dalawang taong mahal ko. Joanna took a deep breath to keep herself from bursting into tears. Hindi na mamalayan ni Cindy na niyayakap na niya ang bisig ng asawa ng mahigpit. She could imagine the pain her aunt had suffered. Would she be able to do the same? Sacrifice her love for a friend? Lord, she honestly did not know. Hindi niya gustong mapasa ilalim sa ganong sitwasyon. No, sweetheart. Gabriel said huskily as if reading her thoughts. Kahit na alin man sa katulad ng pagkakataon, kahit sa isang sandali, hindi ko na naising iwalay ka sa akin. Kung hindi ikaw, then there would be no one at all. Gabriel. So alin na lang sa dalawa ni Gabriel? Your father had been weak at di pinagpalitan ang pag-ibig niya sa akin? O kahit paano yung mapagtingin siya kay Marie at nauwi yun sa totoong pag-ibig? I cannot speak for my father, Miss Joanna. Tumangot-tango si Joanna, payak ng umiti. Anyway, Marie even had you, Gabriel. And every time I see you, I couldn't help thinking that you could have been mine. Napatingala sa asawa sa Cindy. Nakayuko lang ito't nakatutok ang mga mata sa kamay niyang hawak nito. No wonder her aunt adored him. Marie died when you were 4 years old, Gabriel. I cried for her. Para kay Ellie nakita ko labis sa pamimighati. Doon ko natiyak na nabaling na kay Marie ang pag-ibig niya. It was too painful for me to bear and broke my heart into pieces. Gusto kong sasihin ang sarili ko. Hindi ko magawa. And I cried for you too, Gabriel. Itinuring kong kasalanan kong pagkawala ng ina sa buhay mo sa napakamurang edad. Alam kong hindi magtatagal ang buhay ni Marie at hindi ko naisip na magkakanak sila ng tatang mo. And Sophia? Tanong ni Cindy. How did... Hindi sinasadya ni Ellie ang nangyari. Her aunt cut her off. Nang mamatay si Marie, sinikap kong buhayin ang damdamin niya sa akin, subalit nabigo ako. Kasama ng nilibing niya ni Marie. In fact, I could almost feel that he hated me. Sa tuwing dumandalaw ako sa bahay nila, iniiwasan niya ako. Ayokong sumuko. Nagbabalik-balik ako sa kanya. Nagpipilit na makuhang muli ang pag-ibig niya. Malibit ko rin siyang ng umiinom. Isa sa mga pagtungo ko roon, kusa kong pinagkalabang sarili ko. Sinamantala kong kalasingan niya dahil hindi niya yung gagawin kung nasa matino siyang kaisipan. Again, she bit her lip. Pain crossed her eyes. It was Marie's name he uttered while... Joanna shook a sob and inhaled deeply to calm herself. Nang mahimasmasan sa kalasingan sa Ellie, tinaboy niya ako. Ininsulto sa pagpapakababa ko. Hindi ko muling makukuha ang pag-ibig niya dahil wala ko na iyon. Na mananatiling si Maria nakaukit sa puso niya hanggang kamatayan. Hindi na mamalayan ni Cindy umiiyak na rin siya. Nalaman ang tatang ni Gabriel na anak niya si Sophia. Kumistap ang mga luhang pinigil ni Joanna na bumagsak. Then she shrugged her shoulders. Marahil, hindi ko alam. Hindi naman ako nag-asawa at nang malaman ni Kuya Victor na nagdadalang tao ko, sinama nila ako ni Ate Melinda sa Amerika. Doon ko ipinanganak si Sophia. Magdadalawang taon na siya na ipinanganak naman ng mommy mo, Cindy. Isang mahabang katahimikan na namagitan na huminto sa paglalahad si Joanna. Then Gabriel broke the silence. At buong akala mo ikaw ang ampon. Anito. 2 pairs of eyes focus on her. Where did you get the idea, Cindy? Nagtatakang tanong ni Joanna. Lumalim ang mga gatla sa noo.
I... I overheard my parents one night. It was a week after my 14th birthday. Hindi ko pagsisisiyan ang pag-aampo natin sa bata, Victor. Ani Melinda. May dalawang babae na tayo. Can't you see Joshua both love his sisters? Hindi niya gagawing isyong ampo na isa sa kanila ang mabanggit man lang niya. Sa takdang panahon kapag kaya na niyang tanggapin, pagtatapatan natin sa kanyang lahat. Paano kung magpapakita na atensyon sa Joanna sa anak niya? Hindi ka ba magsaselos? Hindi ko tinapos pakinggan ang pag-uusap na iyon at agad ako nagbalik sa silid ko. I cried the whole day and pretended I had a headache. At dahil sa Sofia ang panganay, hindi mahirap pala ang ako ang tinutukoy nila. And in your mind, you thought I was your mother? Wala ako makitang dahilan para pagdudahan iyon. Yes, and I hated you for giving me up. But I also love my parents. I know they love me. But the thought that I was adopted made me rebel against them. Against you. In my heart of hearts, naintindihan kita dahil wala kang asawa. Sa bayang magkakakilala ang lahat, matinding kahihiyan yon. And I silently accused you of being a hypocrite for endearing yourself to Gabriel when you gave up your own daughter. Then I thought maybe you wanted a son. I saw how you preferred Joshua than Sofia and I love you all. Putol ni Joanna sa sinasabi niya. Marahil binulag ka ng maling paniniwalang ampun ka. Maybe, but I was young. And then again another night, nasa college na ako na marinig ko nag-uusap silang muli ni Mommy. This time, Gabriel laughed. Pinch her nose. You know what they say about eavesdropper, sweetheart? Inirapan niyang asawa. Pagkatapos ay binilik sa tiyahin ng mga mata. Ang sabi nila, mananatili lang daw na susuportahan nila ako. Mali ang gusto mong mangyari, Melinda. Ani Victor. Bakit di mo pagtrabahuin ng anak mo sa sandaling magtapos siya? Hindi ako makapagtitiwala. At ano ang alam na may gawin ng anak ko? Wala siyang kakayahan para sa anumang trabaho. Kung sa bagay, pero ayoko ng pagtalunan yan. Hayaan mo lang siya sa lahat ng bagay na gusto niyang gawin. Kahit habang buhay na hindi magtrabaho ang anak ko, ay masusuportahan natin siya. We have so much. Ang sabi ni Mommy, hayaan na lang ako sa gusto kong gawin. Yun mismong ginagawa ni Mommy. Lagi siyang inaawat si Daddy habang sinasemonan ako. And then when she said, hindi siya makapagtitiwala, I was thinking that she did not want me to have something to do with the company. And her parents founded since I was not their biological daughter. Patuloy niya. Kaya itinanim ko sa isip ko mula noon that I'd rather spend their money needlessly as a form of rebellion. Pero si Sofia ang pinag-uusapan nila, Cindy. Ani Joanna. Ang asthma ng tinutukoy nating sakit ni Sofia ay sa puso. Your sister has an asthmatic heart. Yun din ang dahilan ng tanong ni Victor sa Melinda kung hindi siya nagsisising inampon sa Sofia. Dahil nga nung nasa Amerika tayo, malimit na nasa ospital sa Sofia. I never thought of that, she whispered. Alam niya ang tungkol sa sakit ni Sofia pero natutuhan ng kapatid na pakibagay ng sakit nito sa nakalipas na mga panahon. Nakalimutan na niya iyon. Sweetheart, nagpaalam na ako sa iyo kanina bago ko umalis sa kasama ko sila Solid Sofia sa opisina. I was so sleepy. Hindi na kita narinig. Nakakaunawang tumango si Gabriel. His lips twitched in a half-sexy smile. Ipinahihiwati kung bakit ganoon na lamang antok niya. She flushed and avoided his eyes. Hindi kasama sa kaalaman ni Sorry ang bookkeeping. Alam kong accountancy ang isa sa tinapos si Sofia so I offered her a part-time job. Hindi ko rin alam ang tungkol sa asthmatic heart niya. Until this morning. That was one of her rare attacks. Ani Joanna. Lately, she was so excited with the job Gabriel offered her and then her meeting with her brother. Sinilyapan muna nito si Gabriel bago ibalilik ang mga mata sa kanya. Alam ni Sofia na ako ang tunay niyang ina. Naipagtapatan namin yun sa kanya na nasa high school pa lang kayo. Alam din niyang magkapatid sila ni Gabriel dahil naipagtapat ko sa kanya iyon bago ang European tour ko. She felt so happy when you two got married. Marahil tulad ni Gabriel, Sofia had also felt something in her heart for Gabriel kahit nung maliliit pa kayong bata. An unseen link for her brother. Na magpasundo ko sa airport sa Jacom bilhin na isama ni Gabriel pero wag munang ipaalam sa'yo. Hindi ko matitiyak kung anong kahinatan ng pagtatapat ko kay Gabriel kaya hindi kita gustong isama pero inaasahan kong ipagtatapat sa'yo ni Gabriel ang katotohanan sa pag-uwi niya. Sumulyap ito kay Gabriel. Marahil may dahil ng asawa mo sa hindi agad pagsasabi sa iyo. She sighed. Anyway, sa kaabalahan at kaligayahan ni Sofia na sa wakas ay naipagtapat na kay Gabriel. Ang katotohanan ng mga pagkatao nila ay hindi na rin niya napag-uukulan ng pansin ang gamot niya. She admitted having neglected her medications for quite some time now. Hinaway ni Gabriel ang mga daliri ang kunot sa noon niya. Sinumpong siya kanina ilang minuto pagkalis si Solly. Kasalukuyin ko siyang inihihiga nang dumating ka.
Napaungol sa Cindy. Puro ng pagsisisi ang anyo at tinig niya na muling magsalita. Where is she? Nasa kabilang silid, Gabriel said. Noon mismo ang sandaling tumakbo ka palabas ng opisina, hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kitang habulin at paliwanagan. Sophia wanted me to, but I cannot leave her. I had to take her to the hospital and thought of explaining everything to you later. Oh God! Sinikap niyang bumangon subalit muli sa kanyang higa ang asawa. Please, I need to see her. She is alright, Cindy. Pariniyak ni Joanna. Huwag mo siyang alalahanin. Hindi naman malubha ang atake ng kapatid mo. Katunayan gusto kanyang silipin kanina pero inawat namin dahil baka mas masama sa inyo kung makikita mo siya kaagad. Tumayo na ito. Pinaglipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa nang bumukas ang pinto at pumasok sina Victor, Melinda at Sophia. Ang tagal ninyong mag-usap. Victor growled at his sister. Then he stared at his daughter. How are you doing, sweetheart? She smiled at her father. I am sorry, Dad. Mom. Her eyes went to her sister and whispered hoarsely. Hi. Humakbang palapit sa Sophia at nagyakap sila magkapatid. I am so sorry. Please forgive me. Pahikbing usal ni Cindy. Shh. What is there to forgive? Guilt will fast and I believe there is a forthcoming addition to the family. She laughed between her tears. I will name her Sophia, a variation of yours. Promise. Everybody laughed. Paano kung lalaki? Tanong ni Melinda. It was Gabriel who answered for her. We will try to pick letters from Daddy's and Tatang's name. Sophia rolled her eyes. Pagkatapos ay muli siyang tinitigan. Well sis, may narinig ako may malaki kang pinagkakabalahang nagsisimulang kumita na maganda. She blushed. Tumingala sa asawa. It's really a small business. Lahat na negosyo nagsisimula sa maliit, honey. Wika ni Victor na ang mga mata ay puro ng pagmamalaki. Sa pagkakatanda ko ay ikaw, Cindy, ang malimit pakialam sa mga tanim ko sardin natin sa bahay. Wika naman ni Melinda na lumapad na ang ngiti. Invite us, darling, one of these days. Gusto ko makita ang pinagmamayabang ng asawa mo sa amin habang hinihintay namin magkamali ka. Of course, Mom, she said eagerly. So, ani Sophia ang tumayo. Let's leave this lovebird alone. Nagpaunang humakbang patungo sa pinto. Tiyak na gusto magkasarili na naman yan. Sumunod ang lahat. Si Victor na huling tinungo ang pinto ay nilingon siya. You could have caused your husband a coronary, Cindy. Tukso nito. Dad, nahinto sa muling pagkakbang si Victor. Dad, gusto kitang pasalamatan sa ginawa mong pagpapakasal sa aming dalawa ni Gabriel. Sandali niyang tiningala ang asawa bago binilik sa ama ang mga mata. But you still haven't told us the reason behind it. Victor smiled. Pinaglipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Walang malaking sekreto, Iha. Nakatulad niyang pagkatao ni na Sophia at Gabriel. Totoong sinabi kong naisip kong biglang usapan namin ni Elpidio ng mga binata pa kami. Oh well, maaaring ang isa pang dahilan na talaga nag-alala akong baka may damdamin sa isa't isa sina Gabriel at Sophia nang malaman kong nagkikita ang dalawa. Hindi ko alam na naipagtapat na sa kanya ni Joanna kung sinong tunay niyang ama. Joanna never bothered to inform me. Maybe because Sophia did not make a big deal out of it since Joanna had been so busy with her seminars and trips abroad. At si Sophia naman hindi nakatitiyak kung alam ko kung sino ang tunay niyang ama. Dahil nga hindi naman sila gaano nakapag-usap ni Joanna tungkol sa bagay na yan. I believe Sophia was protecting Joanna from me. Na baka pinanatiling lihim ni Joanna ang identity ng ama ni Sophia. Another thing, Joanna had been pestering me to give you back the properties, Gabriel. She was willing to pay for it. At walang ibang paraan para mapapayag ka kundi kaunting manipulasyon. Joanna's obsession with you, Gabriel, must have rooted from guilt, or from love, or whatever. Hindi na mahalagaan naman ang dahilan. And I couldn't find a better husband for my wayward daughter but you, Gabriel. I have always admired you. The way you didn't take advantage of my sister's obvious affection for you. O maaaring sama-sama ng lahat ng mga dahilang nabanggit ko. Triggered by Cindy's non-stop waywardness. Nilipat ito ang paningin sa kanya. Even your brother Joshua has approved of Gabriel as your husband, sweetheart. Warmth flowed through her. He hadn't seen her brother for months now, at malaking bagay ang approval nito sa asawa niya. Ilang sandali nang nakalabas ang ama, pero nanatiling tahimik silang dalawa. Then she raised his eyes to Gabriel. I am sorry, she said in a small voice. It seems that that's my famous phrase of the day. Kung may nangyari sa iyo at sa dinadala mo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. He said emotionally. Dapat ay pinagtapat ko sa tungkol sa amin ni Sophia. Noon mismong gabing umuwi ako pagkatapos kong sundan si Tita Joanna. Naramdaman ko ng gabing iyon na may bagay na lumiligalig sa iyo.
Tulad ng sinabi ni Tita Joanna, matagal nang alam ni Sofia na ito ang tunay niyang ina. Bago umalis patungong Europe si Tita Joanna, napilit ni Sofia magtapat ito kung sino ang kanyang ama. Nang sabihin ni Tita Joanna na si Tatang ang tunay niyang ama, hindi na kailangan sa tinig na magkapatid kami. So when I came back, hindi malaman ni Sofia kung paano ako kakausapin. She wanted to tell me that we were siblings but she was worried of my reaction. Skeleton sa closet yung nagkaroon ng kaugnayan ng mga magulang namin sa isa't isa. Nang malaman ni Tita Joanna nagpakasal tayo at sinabi niya kay Sofia na isama ko sa pagsundo. Natiyak ni Sofia ang ipagtatapat ni Tita Joanna ang katotohanan ng pagkatao naming dalawa. Nang gabing yon sa hotel ko saan kami tumuloy, pinagtapat ni Tita Joanna sa akin ang lahat. Yun ang napun ako sa'yo nang umuwi ka, para kang ligalig na hindi ko mawari. Ayon sa kanila, hindi mo alam ang lihim ng pamilya. Ang sabi ni Daddy kanina, ilang beses na nilang binalak na sabihin sa'yo ang totoo. Magmula na magpakasal tayo pero hindi sila makakita ng tamang pagkakataon. You were so angry at your father. Hindi ko rin naman gustong sa akin manggaling pagkatapos kong malaman. Unang-una, hindi ko kagad matanggap sa isip ko mga pagnagtapat ni Tita Joanna. Kapatid ko si Sofia. Anak siya ni Tatang pero minsan man hindi tinangka ni Tatang lapitan man lang sa Sofia. Kahit ano naghahatid kami ng isda sa inyo. Your father must not have known, Gabriel. O kung may hinala man na hindi na gustong gumawa pa na magkagulo sa buhay ang lahat. At sa pinagtapat ni Tita Joanna, your father had loved your mother. Hindi pinagsisisihan ng Tatang mo ang ginawang pagpapakasal nila ng mamang mo. Tumango ito. Yeah, I believe it was their love for each other that prolonged my mother's life. Nakita ko sa aparador ang mga record ni mamang mula sa ospital. She had blood cancer. Na kung naagapan baka hindi lumala. May mga laala ako sa kanilang dalawa. May eksena sa isip ko na nakita ko nakakandong si Manang kay Tatang sa tabi ng bintana at nakatanaw sa mapalubog na araw. Minsan naman si Mamang tumutugtog ng gitara at kinakantan si Tatang. She sniffed and swallowed with difficulty. Hey! Itinaas ito ang mukha niya. Don't cry. Makakasama sa'yo at sa anak natin. Alam mo bang si Grayson ang dala sa'yo dito sa ospital? Si Grayson? Oh yes, I saw him on the road. Sinisikap niyang pahintuin ako at kausapin. Binangga akong sasakin ko sa kanya, tulad naman napapanood mo sa mga habulan sa sine. She grimaced. Gabriel's brows rose in disbelief. Then he gave a bark of laughter. My God! Hindi ko alam kung makakatawa kung ganito kung nagkataong may nangyari sa iyo. At hindi sinabi ni Grayson ang bagay na yan. Ang dahilan kaya kanya hinabol ay gusto niyang humingi ng paumanhin sa iyo. Pakiusapan kang sabihin kay Daddy na wag na ituloy ang demanda dahil hindi gusto makipag-usap ng Daddy mo sa kanya. I was furious and I took it out on him. Nakatawa pa rin si Gabriel. My God, sweetheart. Natatakot akong galitin ka sa susunod na mga araw. Muntik mo nang maihulog sa bangin si Grayson. And to think of the damage that you had inflicted on him before. In a way, he deserved it. Yeah. Pero dahil buong isip niya dinala ka niya sa ospital, sa kabila ng sugatan din siya sa ginawa mo, pinatawad ko na siya. He said magnanimously. Ako pa ngayon na may utang na loob sa kanya? Then he stared at her with so much love in his eyes that Cindy wanted to weep. I love you, my wayward wife, and that is the honest truth. And I love you more. Marahil noon pa mang bata pa ako, she said emotionally. Maraming bagay ang hindi ko alam bilang asawa, Gabriel. I have led a luxurious life that I may not be able to put a stop immediately. But I will die trying if only for you and to make this marriage work. So please, take a chance on me. Bear with me. Namamanhik ang tinig niya. I don't think there is a need for you to ask me of that. Nung magpakasal tayo, natatakot akong hindi ko kayang tuparin ang ipinangako sa daddy mo na susupiling kita. Lord, sweetheart, I want to give you the world. And if it is spending my money that would make you happy, then so be it. I am so in love with you I have lost focus. I am even worse than your father. Her eyes misty and her heart was overflowing with happiness. And when Gabriel bent his head and claimed her lips, she responded with hunger and passion that elicited a groan from him. She pushed her husband gently and laughed. Makalipas lamang ang ilang buwan, dumating na ang araw na kapanganakan ni Cindy. Halos lahat ay hindi mapakali na naghihintay sa labas ng delivery room. Hindi din sila makapaghintay na masilayan ang magiging anak ni Cindy. Ilang sandali pa ay nagbukas na ng pinto ng delivery room ay niliwanan ng doktor na nagpaanak kay Cindy. Walang sinayang na oras si Gabriel at mabilis na nilapitan ng doktor. Dok, kamusta ang asawa ko? Ang baby ko. Don't worry, Mr. Lastimoso. Maayos na ang asawa mo at ang mga anak ninyo. Nakangiting wika ng doktor. Mga anak? Halos magpalitan sila ng tingin ng pamilya Soriano dahil sa kanilang narinig. Triplets ang anak ng misis mo, Mr. Lastimoso? Pero paanong... Naiintindihan ko ang pagtataka ninyo.
May ganito talagang cases. Ang mahalaga ngayon iligtas na mag-iina mo. Maya-maya lang pwede nyo na silang makita. Pagkatapos sabihin nyo nagpaalam ng doktor. Sa loob ng private room, hindi magkamayo ang ingay na maririnig. Hindi nila maitago ang sayang nararamdaman nila. Sa wakas, madadagdagan na ang kanilang pamilya. Sweetheart, thank you for giving me such wonderful babies. May naisip ka na bang pangalan nila? 2 lalaki at 1 babae ang naging anak ni Cindy at Gabriel. Ang lalaki, pinangalanan nilang Noah King. At ang 2 prinsesa ay sina Rosabella at Natalia May. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli po'y magkita-kita tayo sa susunod pa nating istorya.